Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. Dito tayo sa ating YouTube, no? Maraming salamat sa ating mga listeners o sa ating mga followers. Shout out sa ating mga listeners, shout out sa ating mga followers. Lagi sila nakasubaybay sa ating platform sa ating YouTube channel. So, ang pag-usapan natin mga kababayan ang tungkol sa impeachment naman, no. Hindi tayo titigil dito mga kababayan na kasi hindi sila tumitigil sa impeachment. Ilang beses na yan na inanong impeachment, wala namang basihan nga, walang basihan, no. So sabi pa ni yung tagapagsalita diyan sa Blue Ribbon sa committee na hindi daw nagpapakita si Inday Sara. So, alam namang magpapakita, ipapahiya lang ninyo, no? Tapos, nga malaki ang responsibilidad ni Inday Sara dahil ibig sabihin ay nakadispalko ba ng pera? Ang tanong ng mamayang Pilipino. Kung si Inday nakadispalko ng pera sa ating gobyerno, bakit kayo yung Admin Marcos na hindi ninyo imbestigahan o hindi ninyo ipatawag yung amo nyo nga sobra kabangag nga kasama naman kayo dyan sa Senado, no? Bakit hindi ninyo imbestigahan? Bakit si Inday Sara ang inyong imbestigahan? Paulit-ulit ng investigasyon sa sinasabing impeachment, para sa ganon na hindi na si Inday makaupo sa 2028 nga pagka-presidente. Yun ang iyong hinahabol. Alam nyo bakit? Manalamin muna kayo sa iyong sarili bago kayo maghusga sa aming Vice President Inday Sara. Husgahan ninyo muna yung mga aligasyon nyo. Nasaan ang hinahanap ng mamayang Pilipino? Nasaan ang malita-malita? Ang daming malita nga ninakaw ninyo ang pera sa gobyerno. Yan ang hinahanap namin. Nasaan ang pera sa gobyerno nga buhis? Bakit si Inday Sara ang iyong lagi imbestigahan sa impeachment? So, parehas naman kayo dyan nga mayroong pananagutan. Kung si Inday Sara mayroong panagutan, ay bakit kayo? Wala ba rin kayong panagutan? Bakit magsalita kayo sa konstitusyon? Bakit magsalita kayo, nagbanggit kayo? Bakit Anong rason para saan ginagamit niyo ang konstitusyon? Ginamit niyo ang mamayang Pilipino para ma-impeach si Inday Sara. Hindi ma-impeach si Inday Sara kasi kayo ang malaking nakawan dyan sa Malacanang. Kaya nga hindi matapos-tapos ng impeachment kasi alam naman namin, alam ng mamayang Pilipino nga kapag i-impeach ninyo si Inday Sara para hindi makatakbo sa 2028, no? So, mga kababayan, dito tayo kay Duterte. Kung may batas man tayo,
bakit dinala ninyo sa daig si Duterte? Yan ang tanong ng bayan, mamayang Pilipino. Bakit dinala ninyo sa daig si Duterte kung mayroon man tayong konstitusyon o mayroon tayong o gumagana ang ating batas? Bakit nagbanggit kayo sa tungkol kang Inday Sara nga may pananagutan si Inday Sara sa tungkol sa na hindi siya dumalo sa Senate para ma-impeach? Ipahiya lang ninyo. So, huwag na tayong magmaang-maangan, huwag na tayong magmaang-maangan dyan. Alam naman ang mamayang Pilipino, hindi bumoto yung mga senador dyan, kay alam naman kapag manalo si Inday Sara, itsapoyra kayo dyan, no? Malaki ang iyong pananagutan kaysa kay Inday Sara. Si Inday Sara walang mapanagutan kung bakit wala mang pera si Inday Sara nga ninakaw, kung hindi sa kayo ang nangnakaw ng pera ng buhis ng Pilipino. Diba? Huwag naman kayong magpamaang-maangan. Nagmaang-maangan kayo, nagpakapakalan ng mukha nyo diyan sa Senado. Nagpakapala ng mukha nyo. Wala kayong hiya. Sa katutunayan, wala kayong hiya. Lagi kayong nag-impeach ni Inday Sara, wala namang ninakaw si Inday Sara nga pira galing dyan sa gobyerno ng buhis ng mamayang Pilipino, kundi ang nangnakaw kayo mismo. Na tinatanong namin na saan na ang maraming malitaw nga puno sa pera. Hindi naman sa iyo ng pera. Pera yan sa gobyerno, pera na sa mamayang Pilipino. Nasaan na? Bakit si Inday Sara ang lagi ninyong dinikdik? Bakit si Inday Sara ang iyo laging hinuhusgahan? Bakit? Anong rason? Katapos hindi nga kayo nahiya nga dinala ninyo si Sara, si Duterte sa ICC sa Netherlands. Kung gumana ang ating konstitusyon, gumana ang ating gobyerno, bakit dinala? Kung gumana naman, dapat kung may kasalanan si Duterte, dito sa ating bansa, litisin. Tapos ngayon kayo, gamit kayo ng batas. Ano ba yung batas? Para sa inyo lang? Walang batas sa mamayang Pilipino? Kagaya kay Duterte nga isang eligible nga pagkatao, kilala sa buong mundo. Kung may kasalanan si Duterte, di dapat dito sa atin litisin. Kung gumana ang ating batas, kayo, gumana ang batas sa iyo lang. Sa amin, walang gana ang batas. Hindi gumagana ang konstitusyon. Bakit? Nangulimbat kayo nga si Inday Sara na nga ng pera, ng nakaw. Ang kapal naman yung mukha, no? Mga kababayan, makapal ang mukha diyan sa Senado. Sobrang kapal. Walang kahiya-hiya nga nagsalita diyan sa tungkol sa impeachment ni Inday Sara. Ang kapal ng talaga. Alam nyo, alam namin kung ano ang iyong mga hinain. Alam namin
nga hindi gumana ang batas para sa amin. Pero sa inyo, gumana ang batas. Kasi kayo ang mayroong batas. Sa amin wala ng batas. Yun ang tunay nga dyan. Kaya kung tutusin natin, kung gumana ang batas, ulit-ulitin natin yan. Kung gumana ang batas, bakit doon si Duterte dinala sa daig? Bakit hindi dito nilete sa ating bansa, sariling bansa? Bakit pinapakidnap niyo? Oh, tapos ang batas sa iyo lang, ang sa aming wala. Mukha niyo, sarap niyong sampalin. Wala kayong kagalang-galang sa mamayang Pilipino. Wala kayong kagalang-galang sa ating konstitusyon. Tapos gagamit kayo ng konstitusyon. Wala kayong utang na loob na para sa ating dating Pangulong Duterte. Maraming nagawa si Duterte sa siya pa ang presidente. Samantala yung amo niyo dyan sa Malacanang walang nagawa, kung hindi nakaw. Kasali na yung mga dyan sa mga senador, maliban sa mga senador nga hindi nagabayaran. Pagkatapos yung perang nalikom ninyo, pinaghati-hatian nyo, may kahati pa ang ICC. May kahati pa. Para saan? Manipulahin naman ninyo si Rodrigo Duterte. Kontrolin ninyo si Duterte. Tapos, ang kapal mang mukha ninyo dyan sa opisina nyo. Maniwala kayo sa hindi. Itong si Inday Sara, pag manalo ito sa 2028, magtago na kayo, sasayang ninyong magulang nyo kung saan kayo magtago. Habulin ka na sa mamayang Pilipino. Habulin ka ng gobyerno namin. Kasi may kanya-kanya palang gobyerno. Wala kayong hiya, wala kayong utang na loob sa ating bansa. Puros kayo paratang. Puro kayo mga paratang. Wala namang kapatunayan sa paratang ninyo. Puro lang mga script. Puro kayo script dyan sa sa pag dyan sa Blue Ribbon Committee. Itong tagapagsalita ni Marcos, ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha. Pati ito si Marcos, ang kapal ng mukha. Grabe ka, Marcos. Utusan talaga yung mga mo, mga bata mo dyan nga wala namang nagagawa ka sa kahit ikaw nga wala kang nagagawa. Ikaw, Marcos, ang kapal mong mukha. Alam nyo, hindi nagagalit ang mamayang Pilipino. Galit lahat ang mamayang Pilipino. Ang hindi nagagalit, sa iyo lang kakampi. Tanungin ka namin, nasaan ang pirang o ang mga malitang na puno sa pera na galing sa gobyerno o buhis sa ating mamayang Pilipino. Nasaan na? Tanungin kaya namin, bakit si Inday Sara ang iyong lagi ng hinahanapan ng paraan? Kung si Sara, sa sinasabi ninyo nga patas ang laban, walang pinapanigan, bakit ilang bisis na ba yun? Napalit-ulit na yung impeachment. Bakit pa ulit-ulit lang impeachment? Wala na bang katapusan yan? Palibasa kayo, walang alam sa batas o walang alam sa ninakaw ng pera nyo? Tanungin ko kayo, mga nandyan sa gobyerno. Gobyerno nyo yan, hindi namin gobyerno yan. Sa katunayan.
tanungin kayo namin, nasaan ang pera ng mamayang Pilipino nga buhis nga ninakaw niyo? Tapos sabihin ninyo na hindi dumalo si Inday tungkol sa mga impeach ninyo. Script yung ginagawa ninyo diyan. Mga wala kayong mga halang kayo ng mga kaluluwa nyo. Ha? Mga halang kayong mga kaluluwa nyo diyan sa kayo nandyan nakaupo sa gobyerno. So ngayon, sa sunod naman, may next naman na impeachment. Kasi di dumalo si Sara. Utot nyo. Utot nyo. Mabuti pa ang utot pa'y lalabas pa. Walang utot na hindi mabaho. Kagaya sa inyo. Nga lalabas ang baho nyo. Lalabas ang amoy nyo nga hindi malunok ng hayop. Oo. Alam mo nyo nung hayop? Yung hayop nga, yung kagaya ba ng baboy, di ba? Mga buaya, yan. Yan ang hayop, kagaya sa inyo. Nga nagpakalinis kayo diyan sa Senado, nagpakalinis kayo diyan sa Malacanang. Akala nyo hindi kayo marumi, malinis kayo. Ang iniisip nyo, si Inday Sara ang marumi. Tandaan ninyo, ipanalo namin si Inday Sara sa 2028. Magtago na lang kayo diyan. Habulin kayo sa gobyerno kung saan kayo. Ikulong kayo diyan. Kasi ang batas nyo, sa inyong batas, wala nang batas ang amin mamayang Pilipino. Kagaya ni Duterte nga, ultimo ng pagkatao. Pero dumaan rin si Duterte pagka-presidente. Kaya kung may batas tayo, hindi ninyo idala doon sa daig. Hindi ninyo i-surrender doon. Kung gumana ang ating balao dito sa ating bansa natin. So ngayon, kayo po, nagpakamalinis kayo. Palibasa kayo nandyan nakaupo. Sampal ninyo yan sa mukha nyo. Kayo ang nagpakamalinis, kayo ang magaling nga maghusga sa tao nga walang ginawang kasalanan. Nagpakalinis kayo. Walang utang na loob kayo. Wala kayong mga credibility sa sarili ninyo. Nagpapasikat lagi kayo para makikita sa mamayang Pilipino nga kayo ay malinis, pero never kayong naging malinis. Mas kayo pa ay number 1 mangnanakaw sa gobyerno ng pera. So, sa ating mga followers, viewers, shout out sa inyong lahat. Sa itong video natin mga kababayan, i-share ninyo bago mag-comment kayo, mag-react, no? I-share ninyo para saan man makakarating itong ating video na magising ang ating hindi nila alam kung ano ang nangyari sa ating bansa, no? Bakit naghihirap ang ating bansa dahil sa mangnanakaw diyan sa gobyerno. So, maraming salamat, magandang umaga sa ating lahat. God bless. Inday Sara ang ating presidente sa 2028. Huwag niyong kalimutan
nga iboto natin pati si Dante Marcolita sa 2028 ay Vice President. So ako po ay manawagan sa inyo mga ah, followers, viewers, mga listeners, ah, huwag na kayong lilipat sa dito na tayo sa ating YouTube channel, no? Ah, maraming salamat sa inyo sa iyong pagtulong dito sa ating channel, no? So, ulitin ko, itong channel natin para ito sa ating lahat, no? Kaya hindi tayo makaharap-harap doon kasi dito na tayo sa ating social media sa kahanginan magsalita para marinig o matanggap sa ating mga hindi pa nakatanggap o hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para upang tayo po ay updated sa ating ina-upload kung kayo makatanggap, no? Mag-subscribe na kayo, pindutin niyo yung bell button. Wala namang bayad ito mga kababayan, ha? So, ulitin ko, magandang umaga, mabuhay tayong lahat. Mga dyan sa daig, mga supporter ni Tatay Duterte, shout out sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag-support dyan sa daig. Tayo po magpatuloy sa ating mga na i-discuss sa sunod mga araw. So, God bless, mabuhay tayo sa ating mga kababayan na saan man sulok tayo ng mundo o sa ibang mundo. Shout out sa inyong lahat, sa ating mga OFW. Thank you po. God bless, mabuhay tayo.